So what's up mga ka-over? Good morning sa ating lahat. Good morning sa ating mga viewers at sa ating mga followers. Nandito ako ngayon sa tuktok ng Grotto Bamban. Maganda ngayon mamasyal kapag ganitong oras kasi sikat lang ng araw, hindi siya gaano mainit. Talagang ramdam mo yung lamig kahit natirik na yung araw. Kasi mahangin po dito ngayon at malamig. Nandito ako ngayon sa location kung saan yung natin makikita yung itong tawag nilang Japanese cave. What the fuck? So ayan mga ka-over, nakikita nyo na kung ano yung nasa likod ko. Yun ang Japanese cave. Ito yung pinagkutahan dati ng mga Hapon noong World War II mga ka-over. So ayan mga ka-over, nandito na tayo sa bunganga ng Japanese cave. Ito yung makakasaysayan. Marami ditong mga nakasaksi noong marami ng dekadang parang century na. Kasi ginawa to ng Hapon noong World War II. Mga kwento nito nung mga unang nakatira dito sa Bamban na meron daw truck na pinasok dito. Dalawang truck na hindi na nakalabas. So maraming mga treasure hunter na nag-interest dito sa cave na to. So papasokin natin dyan lang konti sa mismong bunganga kasi nakakatakot doon sa ilalong mga ka-viewers kasi napakadilim. Napasok ko na dati yan sa ilalim. Ang dulo niyan ay mayroong mga rebulto doon. Rebulto ng ating mga Diyos. So kaya ako nasabi ating mga kasi marami po sila nandoon sa loob ng mga rebulto. Hindi lang naman si Kristo tsaka si Mama Mary at marami pang ibang mga rebulto doon. Tsaka dead end na po yung pinakadulo niyan. So sa mga kasaysayan dito, pinagpugaran daw dito ng mga Hapon noong World War II. May pinasok daw dito na dalawang truck na hindi na nakalabas. So ang ibig sabihin, nandyan sa loob yung dalawang truck at ang karga ng dalawang truck ay puro po mga solid gold bar. Gold bar na Google! Barinig kita sa mukha eh! Puro po mga gold bar yung laman ng truck na yon. Kaya maraming mga katiits natin dito na nagka-interest. Di namin alam, di rin natin alam kung nakakuha ba sila dito o hindi mga ka-over. So ayan, nandito na ako sa bunganga ng cave. Tabi-tabi po, nagdi-discuss lang po ako about sa kasaysayan nitong kung sino man nakatira dito. Pinapahiwatig ko lang na tabi-tabi po. So ayan mga ka-over, nandito na ako sa loob ng bunganga ng kuweba. Ito yung mga kasaysayan ng mga ka-over na kuweba. Ayan, nasa loob na ako. So hindi naman siya gano'ng nakakatakot. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Over ay meron daw ditong dalawang truck na nakabaon. Ang laman daw noon ay puro mga ginto, gold bar. Kaya maraming mga treasure hunter dito na nagka-interest. Siguro hindi nila nakuha siguro yun kasi alam mo naman yung mga Hapon, napakatalino niyan. Napakalalim siguro ng binaonan. Tsaka hindi nila nakuha yung saktong exact kung saan nila binaon yung dalawang truck. Kasi kahit na gumamit sila ng mga metal detector, yung Hapon mas matalino pa talaga yan sa sa mga kulungo, mga kuluko yung Hapon na yan ng World War II. Hindi sila basta-basta magbaon ng kayamanan nila na hindi talaga nila masip ng shore. Kaya maraming nagka-interest dito ng mga treasure hunter dyan sa loob na yan. Pag pinasok mo yan doon, kakanan ka pa, diretso pa yun sa dulo. Mga ka-over, mga ka-viewers, sa mga nakapunta na dito, kaway-kaway kayo dyan. Huwag nyo kalimutan i-like itong video na to at i-share sa iba nating mga kababayan, mga Pilipino at sa iba pang mga kung saan sa sulok ng mundo.
ibahagi naman natin itong mga video na to para ma-experience nila na mayroon palang kuweba dito sa Banban, Tarlac, dito sa grotto. Dalawang kuweba tong mga ka-over. Andun yung isa sa kabila. So pupuntahan natin maya-maya pagkatapos ko dito. So ayan mga ka-over, sa tingin nyo ba mga ka-viewers, yung sabi nila na may dalawang truck daw dito na nakabaon sa loob nitong kuweba na to. Sa tingin nyo, baka siya yung truck dito. Abot ko na yung ceiling, oh. Malaking truck yun, eh. Pangdigmaan yung truck na yun. Yung kinakarga. Nakikita nyo yung mga truck ngayon na sinasakyan ng mga sundalo. Ganun daw yung pumasok daw dito. So, siguro, nung una siguro, malalim tong hukay na to. Tapos tinampakan na lang nila, tinampakan hanggang sa bumabaw yung butas mga ka-over, mga ka-viewers. Siguro, naipasok nila noon yun. Kasi marami talagang nag-iisip mga ka-over, mga ka-viewers, kung paano nila nadala dito yung truck. Dalawang truck na malalaki na puro laman ng gold bar. Nakita nyo naman yan mga ka-viewers. Napakatarik po ng daanan na yan. Ayan o, andun yung mga bahay sa baba o. Paano nila naakyat yan? Tao nga, hirap mag-akyat dito. Sasakyan pa kaya. Yan ang palaisipan kung paano naakyat ng mga Hapon yung truck nila na tinago dito sa cave na yan, yung kuweba na yan. Dalawang bundok po ito na pinagkutahan dati noong World War II ng mga Hapon. At yung bundok doon sa harapan mga ka-over, mga ka-viewers, yun yung bundok na yun, siguro di gaano makita. Meron din 3 truck na pinaon daw doon, tapos pinaputukan yung kuweba na nilibingan nila ng truck para yung butas matakpan. So marami din mga ka-treasure hunter natin nagka-interest doon. Marami silang na-discovering mga kuweba, pero yun nga, walang laman. Pero ano siya, sarado na kuweba. Sila mismo nakabukas. Kasi itong kuweba dito sa Bamban, bukas na talaga mismo ito noon pa. Yan, open cave yan noon pa. Yung mga kuweba doon sa doon sa kabilang bundok na yan ay sarado talaga. Yung mga ka-treasure hunter natin, yung mismo sila ang nakadiscovery na meron pala doon nakabukas, ay meron parang mga kuweba doon na nakasarado pa. Kaya yung iba doon nakakahukay ng mga sombrero ng Hapon, yung piko, baril, mga barya. Kaya maraming nagka-interest doon sa bundok na yun. Hindi natin gaano makita kasi medyo malayo-layo. Ay, ayun, kita-kita yung bundok na yun. Parang nahati po siya sa gitna. Parang kung isipin mo, parang pinasabog yung bundok na yan, kaya parang lumubog yung gitna niya. Kasi nga nung World War II, pinagkutaan din ng Hapon yan, at meron silang iniwan dyan na 3 truck na merong lamang puro mga gold bar. Kaya maraming mga treasure hunter na nagka-interest dyan. Hindi natin alam kung nakuha na nila ngayon. Siguro pinagpalad sila na yung yumaman. Mayaman na sila yung mga treasure hunter dyan na meron silang mga sariling mga gamit na panghukay. Kasi hindi basta-basta mag-iwan yung mga Hapon ng mga gamit nila na mababaw lang. Nasa pinakamalalim yan, pinakababa na yung 70 feet na pinagbaunan nila ng kanilang makayamanan mga ka-over. So ayun mga ka-over, puntahan natin yung pangalawang kuweba dito sa Bamban. So ayan, i-guide ko na lang kayo kung saan tayo dadaan. Ayan, papakita ko sa inyo yung daanan. So ayan na mga ka-over, naglalakad na ako papunta doon sa pangalawang kuweba. Ayan, nakita nyo na yung buong Banban. Mabalakat na yun dyan. Yan, ayan yung Bamban, tsaka tulay ng Banban, tsaka Mabalakat, boundary na po yan. At ayun po yung Mount Arayat. At andyan po yung unang cave. So puntahan natin yung pangalawang cave. So sabi daw nila dito mga ka-viewers ay medyo delikado daw yung pangalawang kuweba. So kahit delikado, tatahakin ko yan para ipapakita ko sa inyo yung yung pangalawang kuweba mga ka-viewers. So ayan, medyo mahirap yung daanan. So wala naman problema sa akin kasi sanay naman ako nito kasi taga bundok ako dati mga ka-viewers.
At hahanapin natin yung yung pangalawang kuweba. Kasi hindi ko pa napuntahan yun mga ka-viewers. So ayan, dito na siguro kasi parang naka-curve na yung lupa eh, pero hindi pa naman siguro to. Hindi ko alam kung saan banda nakalagay yung yung pangalawang kuweba. Sabi daw nila dito daw. Pero yung daanan na to mga ka-viewers ay pababa na. Saan kaya dito yung pangalawang kuweba? Pababa na tong daanan na to eh. Ayan ka-viewers, pababa na ako ka-viewers. Tingnan natin, parang nandito ata yung pangalawang kuweba. Nandito nga mga ka-viewers. Ay, ito yung pangalawang kuweba. Ito siya oh. So ayan mga ka-viewers, nakita nyo na ito yung pangalawang kuweba. Nakasarado siya dati pero ngayon bukas na. Nakakatakot mga ka-viewers. Baka may ahas dun sa loob, so hindi na natin siya pasukin. Kasi mag-isa lang ako mga ka-viewers. So ayan mga ka-viewers, ito yung pangalawang kuweba. Ayan, silipin natin yung ilalim. Tabi-tabi po. So ayan mga ka-viewers, ito yung pangalawang kuweba. Ayan, dito sa Bamban, sa grotto. So ayan mga ka-viewers, nakakatakot. Talagang nakakatakot kasi nag-isa lang ako dito eh. Ayan po yung pangalawang kuweba. Maraming din dito nagka-interest. Siguro kung hindi man nilagay ng mga Hapon doon sa taas, kasi depende, alam mo naman yung mga Hapon ay napakautak po niyan. Siguro baka dito nila nilagay yung dalawang truck, dito nila nilibing. Ayan mga ka-viewers, sinking po yung nakadrop po yung butas na yan. Hindi tulad dun sa taas ay pantay lang. Ito talaga nakadrop siya pababa. Ayan mga ka-viewers. So ayan sa mga ka-tates natin na nakapanood dyan, kung gusto nyo pumunta dito sa Bamban, kung gusto nyo obserbaran tong kuweba na to, ay hindi naman po pinagbabawal ng ating mga taong bayan na pupunta kayo dito. Kayo kung gusto nyo mag-explore din dito, tingnan nyo kung magdala lang kayo ng mga detector, kung meron kayong madidetect dyan sa loob. Ito po yung pinakamalalim na kuweba dito sa Bamban. Bukod dun sa taas na pinunta natin kanina ay nasa lang yun, mga 10 metro lang yung loob nun papasok, tapos did-in na po. Ito po yung pinakamalalim daw na kuweba. Hindi ko pa naman nasubukan to. Hindi pa ako nakasubok dyan pumasok kasi nakakatakot po talaga mga ka-viewers. So ayan, yung kuweba na yan. Ito yung kuweba na makasaysayan dito sa Pilipinas kasi mismong mga Hapon ang mismong gumawa nito noong World War II. Subukan natin pasukin mga ka-viewers kung ano yung loob. Hanggang bunganga lang tayo. So ayan mga ka-viewers, malalim din. Ayan oh. Hindi na tayo papasok doon kasi nakakatakot mga ka-viewers. Baka may ahas dyan, baka may dyan, anaconda. Nakakatakot. O sa mga viewers natin dyan na gustong mag-explore dito, dito lang to sa sa Bamban. Pagitan ng Banban tsaka Mabalacat, yung tulay dyan. Nakikita nyo naman yung tulay na tinuro ko kanina. Magtanong lang kayo kung nasaan yung grotto, tapos magtanong-tanong na lang kayo dyan kung saan yung grotto at saka saan po yung papunta sa merong dalawang kuweba, para makita nyo talaga yung makita nyo sa personal yung kuweba na sinasabi ko sa inyo mga ka-viewers. So ayan mga ka-viewers, aakyat na ako pabalik dun sa unang kuweba kasi medyo nangingilabot po ako kasi nag-iisa lang ako dito, wala akong kasama mga ka-viewers. So ayan, kahit papano na itong bundok na to ay parang
forest pa rin kasi maraming mga malalaking puno, walang nagka-interest na kakahoyin nila ito gawing uling tong mga puno na to. So ayan, kahit papaano hindi nila kinalbo tong bundok na to kasi pag once na kinalbo itong bundok na to ay hindi maiwasan na magkaroon ng landslide. So ayan mga ka-viewers, mga ka-followers, huwag niyo kalimutan i-share at mag-like sa video ko na to at suportahan niyo ang aking Facebook page Pulido, at ang aking Instagram at ang aking YouTube channel. Meron na po akong ginawang YouTube channel, John Rael Pulido. Kung ano yung pangalan ko po dun sa aking Facebook page, ay sa aking Facebook account, ayun po ang aking pangalan dun sa YouTube channel. Konti pa lang po yung aking na-upload doon ng mga video kasi totoo talagang sinabi nila minsan pag tinamad ka na pag puro na lang upload tapos konti lang yung mga viewers. Sa bagay, sabi nga nila pag hindi ka maging success, pag hindi ka maging agresibo sa ginagawa mo, o ganun, parang ganun na rin. So yung sa akin naman libangan lang. Pag meron akong time na gusto kong mag-video, mag-upload ng aking mga video, yun, ina-upload ko siya sa aking Facebook at saka sa aking YouTube channel. Yung unang YouTube channel ko ay malapit na sana ako doon ma-monetize ni YouTube, kaso nahack po ang aking YouTube channel. Marami din pala nagka-interest sa aking channel na wala namang kwentang vlog. Na-interesan pa nila, nahack pa nila. Napakalupit ng mga hacker na yan. Kaya hindi ko na mabuksan yung YouTube channel ko na yun. Nakikita ko pa rin yung yung picture ko doon, pero hindi ko na siya mabuksan. Hindi ko na mapanood yung mga video ko noon. Iwan ko kung bakit. Hindi ko alam kung nahack yun o iwan ko, basta wala na yung yung unang YouTube channel ko. Kaya kung sino man yung nakahack noon, sana masaya ka na sa YouTube channel ko na hinak mo. Tsaka yung sa aking star maker din na yung malapit na ako sumikat. Kasi dati mga ka-viewers ay mahilig pa ako kumanta. Halos umabot na ng 1 million yung viewers ko doon. Tsaka mahigit na 400 yung aking followers doon. Ayun, na-hack din ang aking star maker. So ayun, hindi na ako nagka-interest pa ulit na mag-download yung star maker na yun kasi ganun din, na-hack din Ilang beses na ako gumawa ng star maker ko kahit na napaka hirap yung password, na hack pa rin nila mga ka-viewers. So ayan, kaya ang aking ginawa ngayon, parang baliwala na lang yung mga ina-upload ko sa Facebook. Kahit ma-hack nila yung Facebook ko, wala namang problema, di gawa ulit ng panibagong Facebook, ganun lang yun. Kaya maipapayo ko lang sa inyong mga ka-hacker, sana iwasan nyo na yung pang-hack-hack kasi balang araw baka kayo rin ma-hack. Matigo kayo, patay kayo, bahala kayo. Siguro masaya kayo dyan sa ginagawa nyo mang-hack ng mga account, mga scammer. Bahala kayo, buhay nyo yan gawain nyo yan, masaya na siguro kayo dyan. So ayan mga ka-over, mga ka-viewers, pauwi na po ako. Maraming salamat sa inyong panonood sa aking video. Huwag niyong kalimutan i-share, mag-like at mag-comment. Maraming salamat sa inyong panonood sa aking video. God bless sa inyong lahat, sa atin lahat. At abangan nyo na yung iba kong mga upload sa sunod pang mga araw o bukas. Basta abangan nyo na lang, makikita nyo yan sa aking YouTube channel at sa aking Facebook page, Facebook account. Maraming salamat sa inyong panonood. Ang aking hiling, suportahan nyo na lang aking Facebook page, aking Facebook account at ang aking YouTube channel. Maraming salamat. God bless to all.